Keep believing. Manatili kang umaasa kahit napapagod, natatakot, nahihirapan ka na. Kailangan natin ng pananampalatayang matatag. Kailangan din naman natin ng mga pananampalataya ng iba na sa atin ay magpapatatag. Pagdarasal kita, kaya mo yan. Masarap pakinggan ang mga salitang yan. Pero ang mga salitang yan ay magiging pampalubag-loob lang kung hindi natin sasaliwan ng paggawa ng paraan kahit konti lang. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang version ni San Mateo ng pagpapagaling ni Kristo sa isang paralitiko na binuhat patungo sa kanya ng ilang katao. Medyo hindi po masyadong detalyado ang version na ito, kaya hayaan po ninyo na i-recall natin yung ibang detalye tungkol dito. Di po ba sinasabi doon na jam-pack yung bahay? Ibig sabihin, ang daming mga tao. Maraming mga nag-uusyoso, marami din ang mga nakikinig kay Kristo. Walang madaanan sa bintana, sa pintuan, kaya ang inisip nila at ginawa nilang paraan, sa bubong na lang. Doon nila inihugos unti-unti ang paralitiko para mapagaling ni Kristo. Sorry po kung nirecall natin kasi gusto ko lang parating sa inyo na naging curious ako sa naging reaksyon dito ni Kristo sa pagiging agresibo ng mga tao. Piruin po ninyo, nagtuturo siya dito. And imagine, habang siya nagtuturo, may activity sa kesame. May gumagalaw, may kumakaluskos, hanggang sa may mga nalalaglag ng mga putik, mga clay, wala dito. Tapos biglang nagliwanag kasi butas na pala. It's a miracle. I mean, hinayaan lang ni Kristo. Kung ako ito, hindi ko matitiis. Titigil muna ako sa mga sinasabi ko. At sabihin ko, ibaba niyo muna. Sige. Alam po ninyo, mahirap magsalita sa harap ng maraming tao. Kasi hindi lamang obviously isa ang kausap mo. Kinakailangan mong i-maintain ang atensyon ng mga kausap mo sa iyo at sa sinasabi mo. Kaya kahit konting movement lang, nakakadistract yan. Yung may nagte-text lang, yung may nag-uusap lang, yung may tumatayo-tayo. Nako po! Alam nyo lang yung nararamdaman ko. Pero si Kristo, hindi alintana ito. Hinayaan lamang niya. At sa palagay ko, may purpose siya. At yun ay upang yung nakita niya ay maipakita, maihayag na din sa iba. Ano yung nakita niya? Sabi dito, nang makita ni Kristo ang pananampalataya ng mga tao. Meaning, yung mga taong nagdala sa paralitiko, kasama na yung pananampalataya din nung paralitiko. At ito ay yung uri ng pananampalataya na hindi nawawala, hindi napapagod, nangihina, pero lumalaban pa rin pananampalataya. Ito yung uri ng pananampalataya, kung matatandaan ninyo, nung nakaraang linggo sa Ebanghelyo, ng babaeng matagal lang inaagasan ng dugo, na umasa pa rin kay Kristo na mapapagaling siya. Kaya para dito, kahit delikado, physically, and even legally for her, nakipagsiksikan siya para lamang mahawakan ang kasuotan ni Kristo. Ito yung pananampalataya ni Jairo, na kahit patay na ang kanyang anak, ay sumunod pa rin kay Kristo. Ito yung hinahanap ng Diyos na pananampalataya mula sa atin. Yung pananampalatayang nakita niya sa babaeng matagal lang dinurugo at yung pananampalatayang hiningi niya kay Jairo. Sabi niya kay Jairo, do not be afraid. Just have faith. In simple terms, keep believing. Manatili kang umaasa kahit napapagod, natatakot, nahihirapan ka na. Yun din ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Hinihiling ng Panginoon sa atin. At hindi niya ito hahanapin at hihilingin sa atin kung wala itong magandang itutulot sa atin. Hebrews 11, verse 6. But without faith, it is impossible to please God. For those who come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Lahat naman, di ba, gagawin natin para sa mga napaka-importanteng kailangan at hinihiling natin sa panalangin. Now, this should include pananampalatayang matibay,
Pananampalatayang sinusustain. Pananampalataya na hindi bumibitaw. Diba? Sabi natin, lahat gagawin natin. Lahat gagawin mo para sa mahal mo. Lahat gagawin mo para sa kalusugan. Lahat gagawin mo para sa pinakahihiling mo, pinakakailangan mo. Kung mawawalan ka ng pag-asa, sinungaling ka, hindi lahat ginawa mo. Sapagkat yung hinihiling ng Diyos sa iyo, na may kalakip na mga promises, na mga blessings sa Kanyang paraan, sa Kanyang panahon, para sa mga pinagdaraanan at pangangailangan natin, hindi mo ginagawa kung talagang gusto mong may mangyari pa rin sa iyo despite those big and serious problems. Hindi talaga lahat ginagawa mo. I understand na mahirap ito. Lalong-lalo na kung ang problema ay matagal na at mabigat na. Kaya dito po papasok yung isang mahalagang detalye sa ating mabuting balitang binasa. Hindi lang yung pananampalataya ng paralitiko, kundi yung pananampalataya ng mga taong nagbuhat sa paralitiko. Pwede naman kasi nilang sabihin o isipin, nakaw, nahuli tayo. Dami ng tao. Saka na lang, Brad. O kaya, pagdadasal na lang kita. Wala naunahan tayo, siksikan na. Pwedeng naisip nila yun Pero, hindi pa rin sila nag-give up. And Jesus rewarded them for that. Sa madaling salita, binuhat ng mga taong ito, yung paralitiko, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga braso at kamay, kundi sa pamamagitan din ng kanilang pananampalatayang matatag at hindi pumipigay. Kailangan natin ng pananampalatayang matatag. Kailangan din naman natin ng mga pananampalataya ng iba na sa atin ay magpapatatag. At yung pananampalataya na may ginagawa hindi lang yung sasabihin natin sa isang taong may matinding problema at pinagdaraanan. Pagdarasal kita, kaya mo yan. Masarap pakinggan ang mga salitang yan. Pero ang mga salitang yan ay magiging pampalubag loob lang kung hindi natin sasaliwan ng paggawa ng paraan kahit konti lang. Kung hindi tayo magbibigay kahit papaano, hindi lang ng pera kundi ng panahon, ng presensya. Kung hindi tayo konkretong gagawa ng paraan, hindi magmumukha na para sa kanila, tayo rin ay lumalaban. Ang mga taong lumalaban, kailangan nila ng kakampi. Kailangan nila ng mga taong para sa kanila din ay lalaban. Sapagkat pwedeng mawalan sila ng pag-asa kung sila lang, pero iisipin nila, teka, may lumalaban para sa akin. Sino ako para hindi na lumaban? Lalaban ako dahil may lumalaban para sa akin. At yan ay maipapahayag, maipaparamdam sa taong lubhang nangangailangan ng mga taong may pananampalataya at nagsasabi ng mga magagandang salita pero tinatambalan kahit papaano ng mga mabubuting gawa. Besides, ang pananampalataya ay isang pagtataya. Experience will tell us na mahirap magtaya kapag ikaw lang. Pero kapag may nagbo-boost sa'yo, sige, tayaan mo, dyan din kami, dyan din kami. Tataya at magtataya ka dahil may kasama kang nagtataya na masasayahan kapag tumama ka at malulungkot din naman kapag natalo ka. Pero sa sugal lamang pwedeng mangyari yan. Pagdating sa pagsusugal at pananampalataya, pagtataya kay Kristo, tandaan po natin, hindi tayo magiging talunan. Sana ito ang ating pagdasal. Tayo man ay nakararanas ngayon ng matinding problema o kapag tayo ay nagkaroon na ng matinding problema, isang matibay na pananampalataya na patitibayin pang lalo ng pananampalataya ng ating kapwa. Sana ng pananampalataya ng mga taong inaasahan din natin, ang ating pamilya, ang mga taong sa atin ay mahalaga. Pananampalataya na hindi lamang sa salita, kundi patutunayan ding lumalaban sa pamamagitan ng gawa. Amen.